Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ito na. Pumalag na ho si Senator Bongo at nagbigay na ng kanyang pahayag. Malinis ang konsensya. Kita nyo naman kung paano niya sinagot. Kasi merong mga, alam niyo yun, may mga nagpapahaging, may mga nagbibitaw ng salita na siya ay parang pinoprotektahan ng mga diskaya. Aba. Wait lang. Hindi naman kontraktor si Senador Bongo. Magtigil kayo. Ang gagaling nyo. Ang galing nyo meksena. Kasi ganito yan. Lagi kong sinasabi sa inyo, malapit na ang 2028. Si Senator Bongo, kita nyo naman, minsan tahimik lang. Pero ang boto ay nagna-number 1. Gusto nilang sirain ang pangalan. Malamang sa malamang, ganun nga nangyayari. Ngayon ang labanan dito, pagalingan na lang ng tagapagtanggol. Diba? Pagalingan na lang. Wala lang siraan. Pero pagtanggol mo. Pero gagawa ka ng kwento, wag. Di maganda. Ano meron dyan? Pasok natin. Kaya naman pala pilit na iniuugnay nina Boyeng Remulla at DPWH Secretary Vince Dizon, Senator Bongo sa mag-asawang diskaya ay para palagawan ng issue at masira ang pangalan ni Senator Bongo dahil napagalaman na tatakbo palang Vice President sa 2028 itong si Secretary Vince Dizon at kanyang kakalabanin si Senator Bongo. Kaya sa post ni Tony Del Prado, ganito daw pala si Vince. Vince Dizon, bilang dati mong kasama, nung bis ang buong suporta sa iyo ni Pangulong Duterte, 100% ang dahilan kung bakit ka nakapag-perform. Nag-abuso ka rin. Balikan mo ang Malaysian contract sa BCDA. Sino nga ba ang contractor mo sa RT-PCR testing? Ang PadLab? Baka may masabi sila sa iyo. Puro turo ka sa photo ops. Wala ka namang naitayo simula nang magsimula ka. Panayang send mo ng PR at mga litrato mo sa mga kaibigan mong media. Lumang-luma na ang galawan mo. Traidor ka sa mga taga Davao. Tinanong ka ni KMJS o Jessica Soho, hindi mo masagot. Malinaw na mas malakas ang lindol sa Davao kaysa sa Cebu. Nagme-meeting kayo ng mga kasamahan mong sina Galvez at Anyo sa Hacienda Pampanga. Nakitang-kita ang magagamit yan sa pagtakbo, boy. Sapatos lang, pwede na. Hindi ka makakaporma sa mga Gen Z tulad ni Barzaga at Leviste. Mas fresh sila kaysa sa iyo. Lumalabas? Siguro may pangako nga. Napapaisip tuloy ako. Akala ko, simpleng investigasyon lang. Pero bakit may lumalabas na parang, may pahaging, tatakbo. Ito naglalabasan. Baka nga siguro. Kaya pinipilit niya na parang nililihis kasi yung usapan . Alam niyo bakit? Imbis na unang imbestigahan niya itong Norte, ang nangyari, inuna niya pa yung Davao. Yan, lapit lang ng Maynila sa Ilocos. Kagaya na sinabi ni Manong Chavit Singson, isipin nyo bakit inuna nila imbestigahan ang Davao? Kala nila makakakuha sila at makakapuntos. Hindi sila makakapuntos. Binigyan sila ng resibo ng DPWH. Anong sinabi niya? Nung nakita niya yung ilang daang ba yun? Umabot na 100 bus bago, brand new. Ay ganda pala ng Davao. Ngayon, pahiya. Sinisilip niya yung ibang flood control project. Ano nakita niyo? Di ba nga? Wala kayong nakita ang mga anomalya. Kasi ang DPWH doon, merong resibo. At ang mga Duterte, kumpleto ng resibo. Di ba? Kaya maghanap kayo ng mga galing na mga tagapagtanggol nyo. Kasi alam nyo, kahit anong pilit na sira nyo sa mga Duterte, anong pilit na sira nyo sa mga, sa Duterte Black, kukunin kayo sa kangkungan.
Lalo na yung mga kinukuha yung mga bulager, pinulot nyo na sa kangkungan, binihisan nyo kumari. Pero yung talas at isipan, wala. Oo. Magpanggap na lang sila. Hindi naman nakukuha sa padamihan. Diba? O, patalasan ng dila. At talino. Sabihin nyo, mag-research din sila. Ha? Kung makakapagsalita sila ng katulad na to, dire-diretso, walang halong script. Oo, ang problema kasi dito sa mga alipores nito mga to, yung mga tagapagtanggol nila ng mga tuta, walang, alam niyo, walang kukunin na utak. Kukunin lang puro paninira, minsan mumurahin pa. Alam niyo yun, doon lang sila magaling. Tuloy natin to. Goli, ulitin namin, hindi ka mananalo. Wala kang botong makukuha sa Visayas at Mindanao dahil traidor ka. Sumasabay ka lang sa Agos kung saan matutupad ang mga pangarap mo. Visit sa iyo, dati mong kasama na nagkakape. Dagdag pa ni Crisetio, my humble prediction is, anyone who runs under BBM and his party or his allies party will never win. Totoo yan. The way Totoo. Mar was cursed by being associated to Noynoy. Everyone who runs under BBM will also experience the hatred many people feel for this Doon admin. sila masisira. Kasi pansinin nyo mismo nga si Bungit-ngit Siran-sira na. Yung pa kaya mga alay, nasasabi sa partido niya, sabihin natin siya, hindi siya kasali kasi tapos na siya sa pagka-presidente. Kung, ang tanong kasi, kung aabot pa ng 2028, kasi meron na nagsasalita na sa October 31, magugulantang na lang mga, kasi ang dami daw nila. Sino nagsabi niya? Meron tayong ipapakita ng slide sa inyo. Kasi mantakin nyo si Congressman Eli, nagsalita na rin. Diba? Kung kayo ang may hinanakit, meron kayong mga sama ng loob, lumabas kayo, walang kulay-kulay dito. Napanood niyo yung kaninang vlog natin, diba meron siya sinabi doon? Yun ang sinasabi ko. Huwag mag-iimbento. Lahat may resibo. Kita nyo ayan, nasa video. Isipin nyo yung iba kasi, yung mga bulager nila, kung ano ibigay na latag na script, yun na nakatatak. Walang resibo. Di ba? Nga. Ito may resibo, dokumentado. Kagaya nito, my humble prediction is anyone who runs under BBM and his party and his allies will never win. Sabihin natin, itagaan nyo na sa bato. Nanalo yung iba. Bakit? Ando si Garci, di ba? Nagawa niya ipanalo yung taga Maynila. Natalo na. Talo na yun, sabihin niya namang hindi totoo. Sabi ko, saninira ka lang. Yung Marimar naman, talo ng 1,000 sa pag-congressman. Tapos biglang nanalo. Naproklama pa. Ulitin natin, Duterte Party List. Panalo ng 2 milyon. Panalo natalo pa. Hindi pa nakaupo. Yung Gabriela, naiproklama. Ngayon nag-iingay, nasa kalsada. Yun ang gusto nila. Mag-isip-isip ka na ikaw boboto. Tandaan mo. Niloloko ka na ng mga dorobo. Yung sanang bahay mo na walang baha, dahil binoto mo itong mga dorobo, ayan, nagkalintik-lintik tuloy ang maano yan maiiwasan uli yan. Kung tandaan mo to, kung wala kang dorobong iboboto sa 2028. Kung Duterte Black lahat ang iboto mo. Yung pagbaha sa inyo, mawawala yan, promise. Uunahin yan. Uunahin yan ng mga Duterte. Papansinin nila yan. Kasi kawawa kayo buti lang sa Mars, walang traffic, walang baha. Mainit nga lang. Mapunta tayo dito. Ano to? Mamaya na yan. Mag-concentrate sa inner core. Mamaya na yan. Dito tayo sa... Ito na! Ito yung sinasabi ko sa inyo. Baka meron kayong marinig na... ano ba yung kaaya-aya ba yun? Baka may marinig kayo. Pakinggan nyo na lang. Malay nyo, kung ano yung maririnig nyo, masya kayo, maganda pala, di malay nyo, sumama kayo. Diba? Ano ba meron yan? Sir! Ano meron? Kwento mo. Sa inyo, yung iba masyadong secret ba? Ano yung secret?
ang i-announce ko yung 31, October 31, November 1 and 2, you be with your families. Doon na kayo sa pamilya. Yung one time big time, iurong na lang yung one time big time sa ibang pecha. I'll just announce it. Kasi after considering all the given, lahat ng intel, lahat ng everything, lahat ng considerations, it's better to just go to your loved ones, be with family, enjoyin yung buhay nyo, enjoyin nyo lahat. Sabi ni Sir, yung one time big time, suspended muna. Hindi ko alam kasi meron ding mga boses na iba eh. Oo, may bumaboses na iba. Hindi ko alam kung totoo si Sir sa one time big time. Oo. Parang, ano ba to? Pwede bang masabi na yung iba nagsasalita, tapos ito, postpone muna? Ano ba talaga ito? Sir, kami nagtatanong lang. Magkakasama ba kayo nung iba na merong one time big time? Tatanong lang kami, Sir, Kung sa iyo, postpone ng one time big time, sa iba, postpone din ba? Wala pa akong sinasabing date, mga kasama. Kaya, nagtatanong tayo, kung yung one time big time ba na sinasabi ni Sir, na wag muna, paano yung merong panawagan doon sa kabila eh? Ano yung panawagan? Naku, meron hong post sila doon na sa October 31, ayun ang petsa. Na ano, Kuya Goods? Kung ikaw matalas ang isip mo, magaling ka makaintindi, alam mo na siguro kung ano yun. Pero bakit dito kay Sir, nagtatanong tayo, gusto nating malaman, ano yung one time big time? Postpone? Tuloy. Enjoy the long weekend. Yung rally ng October 12, muntik-muntik na yun, na sinasabi na million na lalabas. Buti, walang lumabas eh. Kasi ang parang nakukuha kong impormasyon, magulo nga eh. Mahirap magtiwala sa mga grupo, mga leader, mahirap magtiwala. Kasi yung iba, parang sumasakay lang, gagamitin yung mga tao para matupad yung kanilang mga balak-balak. No? That's why, ako, pagka may kausap ako ngayon, ang lagi kong tanong, anong agenda? Anong agenda? Tapos noon, ano yung game plan? Ano yung gusto mangyari? And then, ako naman, sinasabi ko, sa Constitution ako, pinapanood ko kung ano yung reaction. Sa Constitution ako. Ergo, kung sakasakaling BBM ay may nangyari sa kanya o mag-resign o kaya is forced to resign by the Filipino people dahil sa sobrang galit na ng taong bayan, sobrang mali na yung pinagagawa. By succession, the Constitution says it's the Vice President who should replace, not anyone else. So, excuse me, hindi pwedeng yung manok mo ang iuupo mo. Teka lang, Sir. So, yung sa'yo, sa October 31, postpone muna. Paano yung sa iba? Oo. Ngayon, mga kasama, i-analyze nyo. Alamin nyo. Kasi, baka mamaya, yung iba, sa 31, alam nyo yun, lumabas. Tapos, yung kay Sir, hindi tuloy. Medyo napapaisip din ako eh. Ano kaya? Basta, alamin nyo makiramdam kayo mga kasama. Yung iba kasi, merong mga agenda. Yung kay Sir lang, postpone muna kasi dun muna sa loved ones. Sir, wag na nga namin panoorin muna yung wag muna tayo mag-reaction kay Sir. Kasi nagulat kasi, merong nung nakaraan, sabi, may 31. Ngayon, hindi na muna. Aba. Confusing. Na-confuse ako bigla. Pero Sir, kami nag-reaction lang
Wala naman tayong sinabing masama sa iyo. Basta ang sinabi mo lang, wag muna. No, tama ba? Yung pagkakaintindi niyo, wag muna. Dahil doon muna kayo sa loved ones. Yung gusto lang natin na marinig, makita muli, yung sa 31 na sinasabi, ang alam ko sino ba yun? Makabayan ba yun? Makabayan ng pangalan nun. Meron siyang post eh. Mamaya hanapin ko. Samantala dito, DPWH Jusex Perez nag-resign. Bakit? Bakit ka nag-resign? Yan ang katanungan. Baka, kasi nabis to eh. Kumakausap daw di umano, kumakausap ng alin? Kumakausap na daw ng kontraktor. Yun nabulgar ni Kong Libiste ng Batangas. Nag-resign ang Undersecretary ng DPWH na inakusahang nakikipag-usap daw sa mga kontraktor. Meron pang dagdag na akusasyon si Congressman Leandro Leviste. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Hindi pa man nagiinit sa pwesto, nagbitiw na agad ang Undersecretary ng DPWH na si Ari Perez matapos madawit sa issue ng umano'y mga contractor appointees sa ahensya. Si Perez ang opisyal na pinangalanan ni Batangas Representative Leandro Leviste na base sa mga narinig niya. May ipinangalanan na po akong isa at yan po ay si Undersecretary Ari Perez. Siya po ay may history sa mga dati niyang mga posisyon na hindi masyadong maganda sa bidding at sa procurement. At siya ay nakasama ni Secretary Dizon sa BCDA. Inakusahan ni Leviste na nakipagkita at nakipag-usap umano si Perez sa mga contractor ng DPWH sa labas ng opisina nito. May mga red flag tulad ng bakit sa labas ng opisina sa mga contractor na magbibid sa mga proyekto. In the context of DPWH, we should hold our officials to a high standard. We cannot give them the benefit of the doubt. Ayon naman kay Secretary Vince Dizon, kusa nang nagbitiw si Perez para hindi umano makaistorbo sa paglilinis ng ahensya. That's very unfortunate. It's very unfortunate, but you have to give it to former Undersecretary Perez. May dikikadesa siya, may dignidad siya. Hindi siya kapit tuko. Siya na mismo ang tanong, sir, ikaw. Tatanong lang nagtatanong lang, hindi siya kapit tuko. Ito kasi investigasyon, pawala eh. Bakit kaya, sir, hindi nyo matumbok? Kung sa lumalabas dito, nag-iimbestiga kayo. Sorry, nawala yung microphone. Lumalabas, nag-iimbestiga kayo, pero imbis na malaman ang katotohanan, parang ang katotohanan ang mismo naghahanap, na mawala sa usapan. Bakit? Baka merong kumikilos para talaga dyan. Diba? Yan ang alamin natin. Tuloy. Pero, ganun talaga ang gobyerno. Dagdag pa ni Leviste, base ulit sa mga sumbong sa kanya, marami pa raw sa appointees ni Dizon ang may koneksyon sa mga contractor. May mga contractor pa rin daw na nagre-reklamo ng kickback at pasikreto raw na nakikipag-meeting ang ilang opisyal ng DPWH. Talamak pa ang kickbacks sa DPWH, nilapitan sila ng mga contractors at sana i-disclose nila ang mga meetings na ito at i-assure nila ang taong bayan na hindi sila tatanggap ng kickbacks. Sa ngayon, wala pang itinatalagang chairman ng Bids and Awards Committee at kahit nagbitiw na si Perez, patuloy pa rin daw siyang iimbestigahan ng ahensya. Nako po. Nabisto kaya na nag-resign agad o sarswela? Usaping kwentuhan na lang. Kasi ito nabuko siya kahapon. Kaya nga, napatawag itong si Tison dito kay Congressman Leviste sa mismong sa conference. Hindi naman pinarinig, pero kilala nyo naman sino yung tumawag eh. Diba? At yun doon sa parang base sa usapan, diba? Dapat alamin kagad kasi meron daw kumakausap doon sa mga kontraktor. Baka talagang ganun talaga ang gusto nila. Iniimbestigahan nila para pagdating ng araw, sila naman ang kukubra. Sabi ni Aling Marie. Ano meron ngayon dito? Malinis konsensya ko. Yan ang mga pahayag ni Senador Bongo. Dapat malaman ng taong bayan na itong mga banat kay Senador Bongo ay isang pamumulitika, isang sarswela, at isang, alam nyo na, isang bagay lang yan dahil malakas si Senador Bongo sa 2028. Kaya ganyan siguro ang galawan nila. Pero yan ang tanong, naniniwala ka ba
na itong si Senador Bongo ay napakalakas sa 2028. Ako naniniwala ako. Nag-number 1 yan eh. Ngayon, yung midterm, nag-number 1. Diba? Simple lang siya. Wala siyang halong paninira. Wala siyang halong mga paparinig-parinig. Pero pinakita niya at pinakita ng taong bayan na malakas si Senador Bongo. Diba? Malaki kasi na imbag ni Senador Bongo, lalo-lalo na sa malasakit. Yung mga nabibigyan ng tulong sa mga gamot. Bongo, tinanggi na may koneksyon sa Diskaya. Pasok. Palad naman si Senador Bongo matapos muling makaladkad sa flood control scandal. Kahit daw pamilya niya, handa niyang kasuhan kung talagang may kasalanan. Narito ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah, ano pang sinabi niya Senator Go? Pinky, malinis daw ang konsensya ni Senator Bongo at nanindigan siyang hindi niya raw ginamit ang kanyang impluensya para makakuha ng mga kontrata ang kanyang pamilya sa panahon ng Duterte administration. Huwag niyo po ipahid sa akin ang dumi para kayo ang pumuti. Huwag naman pong ganun. Ano to? May cover up? Ano to? Para ilihis yung atensyon sa totoong may kasalanan? Bumuelta si Senator Bongo sa pagkaladkat ulit ng kanyang pangalan sa flood control scandal. Sa programang On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na tila pinoprotektahan siya ng tinaguriang flood control king and queen na sina Sara at Curly Diskaya. Yan matapos nilang wakasan ang kooperasyon sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. I think they've been protecting Bongo. The joint venture that they had with the CLTG with the family of Bongo. That's one of the protection, one of the people that they will protect, to be blunt about it. 2017 na magka-joint venture ang St. Gerard Construction ng mga Diskaya sa CLTG Builders ng ama ng senador na si Desiderio Go. Lumabas sa isang 2018 report ng Philippine Center for Investigative Journalism na limited ang eligibility ng CLTG Builders para makapagbid sa large-scale projects, dahilan para pumasok sa joint venture deals sa malalaking kumpanya gaya ng St. Gerard. 2017 pa lang, nakalikom na raw ang CLTG ng billions worth of projects sa Davao Region ayon sa PCIJ. Ilan sa mga ito delayed umano at unfinished. Ang conflict of interest umano ang isa sa pag-aaralan ng ombudsman para magkaroon ng restitution o yung pagbabalik ng kinuha sa taong bayan. Marami kasing nangyari dyan na may conflict of interest talaga, especially marami sa congressmen. They were even the contractors. Tapos na yung Secretary of Justice nyo. Ibig sabihin, nag-end na yun na naging ombudsman kayo. So, pwede, wag na ho kayong sumali sa mga nagpaparinig. Kasi, ang lumalabas, dapat wala kayong pinapanikan. Nasa middle lang kayo. Kami ho ay nakikiusap lang. Kasi, ang mangyayari dito, ang lumalabas, kayo ay tagapagtanggol ng mga kakampi nyo. Diba? Imagine, laban ito ng mga politiko. Alam niyo naman ang laro ng politiko kasi matagal kayo naging politiko. Diba? Diyan bumabanat ang siraan. Siraan dito, siraan doon. Ngayon, tama na. Gawin nyo lang sana ang trabaho nyo. Kaysa ganito, meron kayong tinumbok agad na pangalan. Sa bagay, doon nga, nasabi na nga, politiko sila matagal na panahon. Kaya siguro, at isa pa yon, baka mamaya, talagang, yung kapangyarihan nito ay gagamitin niya. Para doon sa mga tao na pwedeng kasuhan, na ayaw nilang ilagay sa pwesto ang dapat na manalo. Kung mahal ka ng taong bayan, diba? Kahit siraan ka na siraan, andun pa rin yung pagtingin sa'yo ng mga tao. Pera na lang, nagagawan ka ng istoryahe. Baka mamaya, sobrang paggagawa at yung script na binigay sa kanila, magtuloy-tuloy. Gumanda pa yung script nila. Pero, yun nga, sabi ng aling ni Desma, sa taas pa rin ang mananaig kaysa sa kasamaan. Boom! Tumbok. Diba? Tuloy. Districts, kapatid nila, o kaya minsan, sila mismo. But that's what you call low-hanging fruit, Papingi. Paglilinaw ni Go, wala siyang koneksyon sa Diskaya couple. Hindi ko po kilala mga Diskaya. Wala po akong kinalaman sa kanila at wala po akong pakialam sa mga Diskaya. Kasuhan niyo. Katunayan, kung may palpak sa mga proyekto, kung meron kayong pag-aalinlangan at meron kayong sa tingin nyo, idaan nyo na lang doon sa kasuhan nyo.
Pero kasi dito, oo, kailangan muna nilang paandaran, kailangan muna nilang masira ang pangalan. Oh, sasabihin nila, may kaso yan. Sasabihin nila, nako. Mahirap. Ito, maganda to. San Fernando sa ICI. Ito yung kanina Ay yung kanina umaga na vlog natin. No? Na talagang ibang klase. Naging boses. Pilipinas ang sinisi? Maaari. Alam nyo ba ang nangyari sa kaso na ni Tatay Digong? Hanggang ngayon, wala pa rin. Hindi ko alam kung ano yung gusto nilang mangyari dito kay Tatay Digong. Galingan nyo ng husto. Dahil ang dami pang Duterte. Hindi lang nag-iisa. Baka mamaya, pag Malacanang ng isa sa mga Duterte, baka magsiwalaan kayo. Magulat kami, nasa ibang bansa na pala kayo. Pilipinas ang sinisi sa pagdukot kay Tatay Digong. Alam nyo, umamin na nga rin yung iba yung mga taga-ICC. Hindi kami, walang Interpol, walang ganun. Anong nangyari, di umano, pinagtulong-tulungan, sinurrender si Tatay Digong, ayun, swak, naoblo. Pero galingan nyo ng gusto dahil sabi nga, pag ang karma, susunod-sunod rin na kayo niyan. Lahat ng mga kumidnap kay Tatay Digong, sigurado kayo, swak kayo sa banga. Ano meron dito? Si Miss Maharlika, may balita rito. Oportunista. Naku, ano kaya to? Title, Oportunista Amy Marcos. Dinamay ang buong Pilipinas. Naku, mukhang si Ate Amy ang papatamaan dito. Ano kaya meron? Hi, magandang umaga Pilipinas, magandang gabi, at syempre magandang umaga kung nasaan kayo naroon. Today is Friday, October 17, 2025. Baka mapunta tayo sa ibang mundo. Dito ko. Di ba? 7:22 a.m. Okay, so welcome to Switzerland. Okay, nasa Switzerland tayo ngayon, di ba? Bongga ang ating outfit. Okay. Hi, Plastica, May Roa, Trixie, Cañete. Late na ako Advance na natin Ano meron ito raw. Ng ICC, kunuli, inaresto at sinuko ng Republika ng Pilipinas ang isang Pilipino. Okay, alika rin. Ang sinasabi niya, hindi daw siya sang-ayon daw siya sa sinabi ni Teddy Boy Locsin Jr. na sinuko. Okay, pakinggan natin ulit para malinaw. Sang-ayon po ako sa sinasabi ni Ambassador Locsin na hindi naman inaresto si Presidente Duterte ng ICC, kundi inaresto at sinuko ng Pilipinas ang isang Pilipino na matanda, may sakit. Ang pinapatunayan doon ng tatlong hearing na ginanap dito sa Senado, ang liwa-liwanag. Kaya talagang nakakalungkot, lumo itong nangyari sa atin. Okay? So doon lang yan. Yun na. Pakinggan natin itong si Miss Maharlika. Hindi ko alam, hindi kasi ako din naging muli. Puro drama-drama. Okay. Naku. Okay, wala namang kwenta yung iba sila. Kaaway ata sila. Okay, mga kababayan. Okay, sabi niya, nalulungkot po ako, baliskad ng iyang ang iyang mukha. Okay? Dahil sa kakachurva. But ganun pa man, nalulungkot siya. Diba? Isa-isahin natin yung sinabi siya kasi matanda na, may sakit na, sinuko ng Republika ng Pilipinas. Nala. So, isa siyang pambansang oportunista. Okay? So, from now on, babansagan natin si Amy Marcos na pambansang oportunista. Dahil mga palangga na sinasabi niya na sinuko, okay?
na ng Republika ng Pilipinas si Pangulong Duterte sa ICC, yun ay kanyang opportunistic way. Okay? Opportunistic way, strategy ng mga opportunista, mga kababayan. Yan na. Kung Ay, ba napakinggan tayo? nyo Teka, yung wait a minute. sinabi ni Ate Maharlika, dito kay Ate Amy, opportunista daw. Ayun, narinig natin. Hindi naman natin dagdagan yan. Bakit kailangan natin dagdagan? Pero sabi ko nga sa inyo, aalamin nyo sa 2028 kung sino-sino na. Kung mawawala ba sa listahan ito si Ate Amy sa Duterte Block, bakit hindi? Kung nandyan pa rin, kayo na bahala. Basta ako hindi ko sa binoto. Ang binoto ko, yung dalawang pinasok ni Tatay Digong. Unasan tsaka si Rubin. Yung dalawa, kita mo yung isa, budol na. Hindi ko alam sa 2028. Kayo na bahalang humusga. Pero hanggang sa muli, like and share. Bye-bye!